Hallelujah. Pagbasa po tayo muli sa ating tema, tawag ito, verse, hindi pala verse, pinanindigan. Naniniwala ako na ang otoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ako ay susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso at isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay hay. Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos po natin, siya po ay Diyos na magpasawalang hanggan. Our God is eternal God. Pag sinabi po natin eternal, isa lamang po ibig sabihin ito, wala pong katapusan. Kaya naman po ang relasyon po natin sa Diyos, ito rin po ay walang katapusan. Ang pagkipagrelasyon po natin sa Diyos ay hindi natatapos lamang na sa araw ng linggo lamang. Hindi po natatapos ang pagkipagrelasyon natin sa Diyos na pag-uwi natin sa bahay ay parang wala na o wala na yung ating mga pinakinggan na salita niya na nakahayag sa araw nito. Araw-araw po, bawat sandali, ang Diyos po natin ay nakatunghay sa ating buhay. Whether kung ito man, ikaw man ay nag-iisa, ikaw man ay nasa publiko, nasaan ka man, nasaan man tayo, kahit nasa kasulok-sulukan pa tayo ng daigdig nito, kahit nasa kailaliman pa tayo ng lupang ito, ang Diyos po ay nakatunghay sa amin. At hindi po natin may i-answer. Kaya nga po pag sinabi po natin, kung tayo ay may relasyon sa Diyos, o nagkaroon ng relasyon sa Kanya, na walang katapusan, ang ibig sabihin lamang po nito, hindi po tayo makakapagtago sa Kanya. Hindi po natin pwede sabihin na, kumbaga sa isang mag-asawa, hindi po yan parang nakabase lamang sa simbolo. Halimbawa, ay sa mag-asawa, natin kapag kinakasal, mayroon silang singsing, Ngunit, tingnan nyo, wala ko kami suot na singsing, pero hindi po ibig sabihin yan, hindi po kami, wala akong asawa. Sa harapan ng Diyos, kapag tayo nanumpaan sa Kanya, nangako sa Kanya, that promise o yung sumpaan na yun ay, siya lamang po ang pwede makapaghiwalay. Ang sumpaan po na yun, ang pangako po na yun, sa Diyos na yun ay, panghawakan. Sa isang mag-asawang Kristiyano o sa mag-asawang Kristiyano, ang kanila pong sumpaan sa harapan po ng Diyos ay hindi lamang po natatapos sa physical. Bagamat yung relasyon bilang mag-asawa dito sa lupa ay natatapos, pero yung pangako na sinumpaan sa harapan ng Diyos na kayong dalawa ay magsasama hanggang ang bawat isa sa inyo ay makarating doon sa lupang pangako ng Diyos para sa inyo. Kahit na tayo ay nasa langit na tayo pa rin ay magkakapatid, meron pa rin tayo tinatawag na eternal relationship. Pero hindi na katulad ng tinatawag na eros na relationship. Hindi na ito yung physical o romantic relationship. Pero ito na po magiging spiritual relationship. Bilang isang mag-asawang Kristiyano po, tanda po natin to. Ang relasyon po natin ay hindi lamang eros. We have also spiritual. Meron din po tayong spiritual na relasyon sa isa't isa. At yun ay magtulungan sa gawain ng Diyos. At magkasama itataguyod ang gawain ng Diyos. Dahil sa harapan ng Diyos, tayo pa rin ay magkapatid spiritually. At yung po relasyon na yun na hindi po natatapos hanggat pinapanatili natin ito. Ganun po ang relasyon natin sa Diyos. Hindi po natin dapat ito na isinasantabi na kung saan, kung iniisip natin, ay malayo na ako sa aming church, malayo na ako dun sa aking asawa, ay dito single na ako, dito wala din ako nakikita. Pwede kong gawin ang gusto kong gawin. Hindi po ganun ang ating relasyon sa harapan ng Diyos. Maging din po sa ating asawa. Hindi po ibig sabihin na nandun tayo o nasa kabilang dulo ng mundo ating
asawa at wala man tayong naisuot na singsing, ay hindi naman po natin sabihin na hindi tayo o wala tayong asawa. Bakit? Kapag tayo nanumpa sa harapan po ng Diyos, yung sumpaan na yan, ibig sabihin, the witness, witness po natin yung saksi natin sa ating kasal ay eternal. Sumasa lahat ng dako. Nakatingin siya sa atin kung ano ang ating ginagawa. Kaya nga, yung tinatawag na faithfulness, ano? Our faithfulness to God, gaano tayo katapat. Kung halimbawa tayo nangako sa harapan ng Diyos bilang mag-asawa, at kapag break natin o sinira natin yung pangako natin sa asawa, is also the same thing, sinisira po natin yung pangako natin sa harapan ng Diyos. Alam natin, there's a lot of temptation. Marami ang temptation sa buong mundo ito. Marami mga pwede na manira ng relasyon. Pero, yun po kasi ang buhay po natin kasi nasa atin ang choice. Ano? It's our choice kung ano ang gagawin natin, pero God is recommending ayon sa kanyang kalooban, gawin natin. Yung choice po natin na ito, lagi ko sinasabi, choice natin na ipahamak ang sarili natin, choice natin na paganda na o isaayos sa buhay natin o manatiling maayos sa buhay natin. At ito nga po ay ang choice na ito, magkakaroon lang ito ng kabuluhan o ng direksyon kung tayo po ay mananatili doon sa salita ng Diyos. Pagkat ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating buhay, ang salita ng Diyos ay gabay kung paano tayo mamumuhay. Dahil hindi nga po na makagaya ng mga bagay sa mundo ito na naglalaho, okay, sa atin natin mga, sabihin natin mga leaders o mga pinuno, sila ay napapalit-palitan, ang Diyos po magpakailanman mananatili. Magpakailanman. Siya po ay hindi maaaring mapalitan sa kanyang trono. At ang Diyos din po, wala pong limitasyon sa kanyang maaaring gawin. Kung nais niya, kaya nga nung sinabi ng patutuo kanina, kung nais niya na bawiin ang buhay ng isang tao o kitilin ang buhay ng tao, ito po ay katuwiran niya. Matuwid pa rin siya na gawin ang bagay na yun dahil nga lagi natin sinasabi o lagi kong pinapaunawa, sa kanya nagmula ang lahat ng bagay, pagmamayari niya ang lahat ng bagay, maging ikaw man at ako. Tayong lahat po ay pagmamayari niya. Kung ano ang naisip niya, kung gustuhin man niya na bigyang buhay ang bawat isa, maging ang mga kalansay, kung nais niya ito bigyan ng buhay, muli mabuhay, ay kaya-kaya niya po itong gawin at wala pong limitasyon sa kakayahan po ng Diyos. Ganun po makapangyarihan ng ating Diyos. Siya rin po ang nagtatakda ng mga limitasyon sa mga bagay na ito. Siya rin ang nagbubukas o sumisira sa mga limitasyon sa mundo ito. Kung paano nga po ang dagat ay siya ang nagtakda ng hangganan ng dagat at ng lupa, kaya may tinatawag na seashore. Na yung dagat na yun ay hanggang doon lamang siya. Papaalon-alon, babalik-balik sa seashore. At kapag niloob ng Diyos na pagparusa o na sirain ang hangganan na yun, ay pwede po niyang gawin yun. Kaya nga, ano nangyayari? Kaya nga may mga tsunami. Kaya sa pagdating ng tsunami, kaya po niyang palampasin yung alon ng dagat doon sa lupa. Kahit na kinatitirikan pa yan ng maraming kabahayan. Pansinin niyo po natin, maging ang ilog, sa river, hindi habang panahon na isa lang yung direksyon ng ilog. Sa paglipas ng panahon, ang ilog po ay maaaring mabago ng direksyon. Kung halimbawa, S na gano'n. Ngayon, bukas, pwede ito maging diretso. Bukas makalawa, sa sunod na panahon, pwede maging diretso. Kasi nga po, sa mundo ito ay hindi permanente ang lahat ng bagay.
Ang Diyos din po ang nagtatakda ng mga bagay na yon, na bagamat alam natin o akala lang natin, ay kasi normal naman na umuulan, normal naman na umaagos ang tubig, normal naman na kapag lumalaki ang tubig, lalampas doon sa, doon sa riverbank, o sa gilid ng ilog, o tinatawag na bangko. Bagamat may mga bangko, pero pansinin po natin bakit may mga tulay na natatabunan dahil nga po natatakpan din ng lupayan. Akala natin normal sila na nangyayari, pero ang lahat po nangyayari sa totoo lang. Sa espiritual na banda, ang Diyos po nagtatakda ng mga bagay na yan. Kaya nga po yung pagmamalaki natin ng mga bagay sa mundo nito na ating yung alam mo yung nakukuha natin, nung akala natin yung pagmamalaki natin yung mga bagay na na-acquire natin. Ano ba yung na-acquire? Yung pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo, tapos nabili mo ng mga ari-arian. Kung ipagmamalaki natin yung bagay na yung sa harapan ng Diyos na, ay, maayos ang aking napagtayuan ng bahay, walang antag doon. Wala doon sa tinatawag na, ano mo yung pinagdadaanan ng bulkan? Yung, Hindi, lava. Hindi ba yung plates? Yung kung saan naghihiwala yung plates? Yung wala doon sa tectonic plate. Hindi natin pwedeng ipagsabihin na, oy, yun ang pagtayuan ko ng bahay, safe na safe ito, nasa tuktok ng bundok, safe sa baha, safe din sa landslide. Fault line. Yun, fault line pala. Wala sa fault line, kaya hindi ako lilindulin. Yung mga bagay po na yun, kapag yun po ay pinagmamalaki natin sa harapan ng Diyos, ang tawag po sa atin ng Diyos ay hangal. Lahat po ay kaya niyang sirain. Lahat po ay kaya niyang iguho. Guhuin, gunawin. Kung ito ay kanyang loobin. Maging mga pinakamagaling na engineering sa mundong ito, pinagmamalaki nila ang kanilang mga gawa dahil matibay, hindi daw ito basta-basta magigiba. Pero pag niloob talaga ng Diyos, isang iglat lang, napakadaling mawala. Kung papansinin mo, mga nagdadaang mga kalamidad ngayon, sa buong mundo, hindi naman ito lingid sa ating social media, mga lindol, mga sunog, baha, andyan na lahat. Di ba kung papansinin mo, ang mga tao, yung mga matagal nang na-establish na mga lugar na sa tingin mo natin ay parang established na sila, parang yung mga buildings sila ay titibay. Pero ano ngayon? Lahat ay mga walang saysay. Ang mga tao nagmalang na nandoon na alam mo yung hindi man totally na sinasabi na pinagmamalaki nila sa Diyos, pero yung pagiging attitude po ba natin na ay safe na ako, na komportable na ako dito sa loob ng bahay at wala akong kailangan gawin, okay na ang buhay ko, payapa na ang buhay ko, yan pong bagay na yan ay isang pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kung wala na tayo hangarin pa na paglingkuran ang Diyos, yan po ay isa ng pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang layunin po sa atin ng Diyos ay paglingkuran siya. At yung paglilingkod po na yon, ang layunin din po niya, siya rin po ay magbibigay ng pagpapala o gantimpala. Dahil nga po ang salita ng Diyos ay batas. Ang salita po ng Diyos ay utos. Pag sinabi pong utos, siya ay hindi lang utos na ipapagawa niya sa iyo. May utos ang Diyos, nag-uutos ang Diyos na ikaw ay trumabaho para sa Kanya, pero siya rin ang nag-uutos na ikaw ay pagpalain. Kaya ang utos. Ang pagpapala po ay utos po ito ng Diyos. Ngunit para sa mga naglilingkod sa Kanya. Bakit ba nag-uutos ang Diyos? Kila Joshua, kung susundin mo ang lahat na may nuutos ko sa iyo, na mga utos na sinabi, binigay ko kay Moises. Ano sabi? Sa Joshua chapter 1, 5-9, pagpapalain, magiging matagumpay ang iyong buhay. Inutos din po, yung sinabi ng Diyos na magiging matagumpay ang iyong buhay, hindi lamang po isang deklarasyon ito, kundi ito po ay inuutos ng Diyos na ikaw ay tunay nga magtatagumpay.
Dahil ang utos ng Diyos po, ang salita ng Diyos, hindi mo ito kayang balikin. Yun nga po ang sinasabi. Kaya naman, huwag po natin pagmamalaki yung mga naakuan natin. Dahil una sa lahat, tayo po ay dumating sa mundo nito nang walang daladala. Sabi nga po sa aklat ng Job, chapter 1:21. Ano? Na ang Diyos po, okay, siya ang nagbibigay, siya rin ang bumabawi. Basahin nga po natin ang Job 1. Mula sa 1. Verse 1. Sige, ito na lang. Mahaba. Ito po sabi ni Job, ano? Si Job, alam po natin, siya po isang matagumpay sa kanyang buhay. Matagumpay siya sa kanyang lupain, matagumpay siya sa kanyang mga alagang hayop. Matagumpay siya sa buhay kasi mayaman talaga siya. Marami siyang hayop. Marami siyang mga kaya niya magkatay ng kahit na 10 hayop araw-araw na hindi uubusan. Ganun po pinayaman ng Diyos si Job. Pero ano sabi pa rin niya? Nung bawiin na ng Diyos ang lahat na ito sa kanya, o hindi lang bawiin nung siya isubugin, anong kanyang confession? Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Si Yahweh po ay ang ibig po sabihin ng Panginoon, ang Panginoon, ang ibig sabihin po ng Yahweh ay ang Panginoon. The Lord. Sabi po dito, sa NIV, and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord, ito po ibig sabihin kasi nung Yahweh o yung Jehovah, the Lord. The Lord gave me, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised forever and ever. Kapag ang Diyos po na nagbigay po sa atin ng pagkataon, siya rin ang may kapangyarihan magsara. Siya rin ang may kapangyarihan, sabi niya na, walang sino man, kung nais ng Diyos na panatilihin ang pintuang iyon para sa bawat isa o para sa kinalulugdan niya, walang sino man, sabi niya, ang makakapagsara. According to Revelation. Sinabi po sa mga church na mga taga Philadelphia. Sa Revelation, sa aklat mo ng sa taga Church of Philadelphia. Philadelphia ba? Revelation chapter 3. Philadelphia nga. Ito ang sabi nito. 7, Revelation 3:7. Isulat mo sa anghel na iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. May hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasaran niya. Amen. Kapag tayo po ay kinalugdan ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkakataon na mabubuksan sa atin at nanatili tayo sa kanyang salita, ang Diyos lang po ang may kakapangyarihan na magsara nun. At hanggat nais ng Diyos na maging bukas ang bagay na yun para sa atin, then, mananatiling bukas yun para sa atin. Ngunit kapag sinara niya ang mga bagay para sa atin, ibig sabihin na doon, hindi mo kayang-kayang buksan ito, ang opportunities. Hindi natin kayang ipilit ang ating sarili para lang gumawa ng paraan upang makamit o makarating o buksan ang pagkakataon na yun para sa atin. Bagamat akala ng marami na by our own effort ay kaya natin gawin ang lahat ng mga bagay sa buhay natin, na kaya natin kunin ang lahat ng magustuhan natin sa kahit anong paraan gagawin. Pero tandaan po natin, ang lahat ng mga bagay na yon na kinukuha natin ng ating sapilitan sa ating nating paraan
may mga consequence na laban din po sa atin. Ang Diyos lamang po ay may kapangyarihan sa lahat. Bagamat, sabi nga po dito, na bagamat ang Diyos nga po ay pagmamayari ng lahat ng bagay. Tayo, wala man tayong dinala dito nung dumating tayo sa mundo ito eh. Pero yung pagkakataon po na ibigay sa atin ng Diyos na buksan niya na makapaglingkod tayo sa Kanya, ito ay isang great opportunity. Kahit na po sa mga unbelievers, ang mundong ito ay binuksan po niya para sa Kanya. Bagamat ang layunin ng mga unbelievers o ng mga walang pananampalataya o walang pagkilala sa Diyos ay makakuha lamang, umani lamang ng mga para sa kanilang pisikal. Oo, dahil bukas nga po itong mundong ito para sa lahat, binuksan po ito ng Diyos. Ngunit para sa ating mga mananampalataya at kumikilala sa Kanya, higit pa ang binubuksan ng Diyos sa pagkakataon para sa atin. Hindi lamang po para sa ating pisikal, hindi higit sa lahat ay binubuksan niya ang pagkakataon para sa ating espiritual na buhay. At yun nga po ay ang magkaroon ng gantimpalang walang hanggan. Ayaw ba natin? Ang gantimpala nga po natin sa mundo ito, pwede tayong gantimpalaan ng mga pinuno sa mundo ito, ng mga tao na lulugod sa atin, pwede naman tayo tumanggap ng gantimpala sa kanila eh. Pero, paglipas natin sa mundo ito, hindi na natin ito mapanghahawakan. Hindi na natin ito matatamasa. Pero yung inaalam po sa atin ng Diyos na gantimpala ay tatamasain natin sa mundong ito at sa susunod pa. Ito ang taang hanggang sa buhay na walang hanggan. Pwede po natin tamasain yun kung mananatili tayo sa Kanya. Ito po yung tinatawag na opportunity. If we come to work with God, He has given us the opportunity na magtaglay po ng mga benepisyo. Magkamit ng mga benepisyo. Ano po mga benepisyo nito? Sige nga po, isa-isahin po natin sa buhay natin. Ano ba yung mga benepisyo talaga na tinatanggap natin sa buhay natin? Unang-una sa lahat, yung buhay po natin ay isa ng benepisyo sa mundo nito. Our very own life. Bagamat sa mundo ito, okay, sa mga hindi kumikilala sa Diyos, okay, sa mga unbelievers, sa mga walang Diyos, may benepisyo pa rin naman sila nakukuha sa kanilang physical. Okay, kapag nagtrabaho sila sa mundo ito, kaya lang kumita sila, nagkapera sila, o may magkakuha sila ng resources, na-enjoy naman talaga nila sa physical. Sa mga nagtatrabaho, sa mga naghihirap para magtrabaho, siyempre nabibili nila yung mga gusto nilang bilhin. Nakakain nila yung mga gusto nilang kainin. Tama? Kung itandaan po natin, ito po, kilalanin po natin, alamin po natin, ano ba yung mga benepisyo na natatanggap natin mula sa Diyos bilang mga mananampalataya. Una sa lahat sa mundo ito, sa mga mananampalataya, iniibig ng Diyos, of course, number one, yung buhay natin. Siyempre, habang tayo nabubuhay sa mundo ito, hindi mo pwedeng sabihin na puro spiritual lamang ang kaya natin, pwede natin tamasahin. Kung ikukumpara po natin ang buhay natin sa mga hindi mananampalataya, okay. Sabihin natin, pareho tayo nagtatrabaho sa physical. Pareho tayo kumikita ng pera. Okay? Pantay. Tama? Kung masipag siya, pwede naman mas malaki pa kitain niya. Pero pagdating ng bagay, halimbawa, pagdating sa mga sakuna, sa mga peste, sa mga sakit, sino ang lamang? Sa tingin sino ang lamang? Sino ba ang may kakayahang o sino ba ang may karapatan na mapagaling sa kapangyarihan ng Diyos na hindi mo na kailangang gumastos ng pagkalaki-laki sa ospital? Sino ba ang may karapatan na iyong mga pananim ay hindi ka mag-aalala sa mga peste, sa mga sakuna, sa mga kalamidad dahil kayang ingatan ng Diyos para sa iyo? Sino ang masihigit?
Okay, sabihin mo na malamang okay si unbeliever o si walang Diyos, ay ang laki ng kita niya, ang lakas ng kumita kaysa sa iyo. Pero kapag ginuho naman ng Diyos sa mga kalamidad, okay, sa tingin mo, one time sabi nga ng Diyos sa aklat ng Malakyas, kapag sa takdang panahon na babawiin ko na ang para sa akin, doon mo malalaman kung sino talaga ang mga naglilingkod sa akin. Amen. Malalaman at malalaman. Kaya ako, dalas ko rin po yan. Yung isipin mo, pinaghirapan mo na mahabang panahon, inipon mo na inipon, ano? Akala mo malaki na. Tapos naging kampante ka na. Malaki na. Meron akong meron akong masayang panggastos, medyo magiging masaya na ako kasi meron na akong inaasahang savings. Sa isang iglap lang, kaya palang alisin ng Diyos sa iyo. Ano? Pero yung nananatili, umaasa tayo sa ating Diyos sa araw-araw nating pamumuhay, ay nananatili tayo sa Kanya, kumakapit sa Kanya, tumatawag sa Kanya, umaasa sa Kanya, nandun palagi ang provision ng Diyos sa atin, at gabay niya sa atin, pag-iingat sa atin, yung daily bread na hinihingi natin sa ating Lord's Prayer, give us today our daily bread, ay napupunan naman. Hindi ka ba masaya sa bagay na yon? Liban na lang kung ikaw ay hindi makontento. Kasi ang mga taong hindi makontento ay dyan po isa po yung tanda na tinatawag na greediness. At ang greediness po, ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Greediness. Wala kang satisfaction. Wala kang kakontentuhan sa mga natanggap mo. Sapat-sapat naman ang mga natatanggap mo. Hindi lang minsan umaapaw pa yung tatanggap mo pero hindi ka pa rin makontento. Yun po ay greediness. Kasakiman na po ang bagay na yun. Ano? Ito po ay nagiging kasalanan po sa Diyos. Ngayon po, pag sinabi po natin benepisyo, mga benefits, meron po tayo yung tinatawag na vesting. No? Kung kukumpara mo natin ano ba yung tinatawag na vesting at yung investing. No? Vesting and investing. Ang investing po, no? Punta muna tayo sa vesting. Ang vesting, isa itong pagkakataon o isa itong benefits na ibinibigay po halimbawa sa isang empleyado. Okay? Ibinibigay po ito yung vesting schedule, ibinibigay ito sa isang ng employer o na isang kumpanya sa isang empleyado na benepisyo. Pero meron siyang terms and conditions na kapag naabot ni employee o na-fulfill ni employee yung specified terms, ay mabibigyan si employee ng tinatawag na unforfeited rights. Halimbawa, kung sasabihin natin sa isang malaking kumpanya, bibigyan ka ng opportunity na magkaroon ng share o yung tinatawag na stocks. Sino ba nakakaintindi sa stock market dito? Pag sinabi mo stocks o share sa kumpanya, halimbawa, ganito na lang. Sa 100%, kung magtingin na tayo, no? Sa 100%, halimbawa, ang asset ng kumpanya ay nasa 100 million. Okay? Yun yung kanyang asset value. Yun yung kanyang stocks. So kung gusto mo magkaroon ng asset o ng share sa kumpanya, bibilin mo ron, halimbawa gusto mong bumili ng 1 milyon. Kapag nabili mo yung 1 milyon na halaga ng asset ng kumpanya, then, yun yung tinatawag na share. Share mo sa kumpanya. At yung share mo na yun sa kumpanya, sa asset mo na yun, hanggat buhay si kumpanya, kumikita, bawat kita niya, nagkakaroon ka ng porsyento ayon sa porsyento ng iyong share. Okay? O halimbawa na lang, nabili mo sa 100 million na yan, yaman natin, no? Usapan natin million. Sa 100 million na yon,
nabigyan ka ng asset na 50%, di magkano yun? 50 million. Ngayon, si kumpanya kumikita ng, sabihin natin 100 million din sa isang taon. So, ibig sabihin, ilang porsyento ng asset mo ang nasa kumpanya? Kung 50 million, that is 50%. So, yung 50% na yun, share mo, yun yung ibibigay sa'yo ng kumpanya. Ibig sabihin, 50% ng kita ng kumpanya sa'yo. Hanggat nandun yung asset mo. At yung asset mo naman na yun, yung share mo na yun, kapag nagsawa ka na o ayaw mo na sa kumpanya, pwede mo naman din itong ibenta sa iba na gustong mag-acquire o gustong magkaroon ng share sa kumpanya. Ganun po. No? Ngayon, halimbawa ganun. Halimbawa binigyan tayo ng pagkakataon sa isang employee ng right to own asset o share. So, ang mangyayari po doon, ito ay magiging schedule of vesting. Hindi po niya ito kukunin agad-agad. Ito po ay pagdadaanan niya halimbawa 3 to 5 years bago niya makuha itong lahat. Pero pwede niya itong makuha portion, buwan-buwan. Ito si employee, pwede niya itong i-withdraw, pwede niya itong kunin, ibenta, o pwede niya muna ikunin doon hanggang sa kanyang retirement. Para maging retirement po niya. So, halimbawa yun po, vesting schedule. Yung pong vesting schedule na ito ay isang beneficiary sa employee na ibinibigay para kanino? Para sa mga empleyadong gustong panatilihin ng kumpanya sa kanyang kumpanya. Ibig sabihin, mga top employees. Sila yung mga top performing employees na pwedeng magkaroon ng benefisyong ganito. Vesting. Bagamat meron silang sahod, iba pa yung sinasahod nilang pang-share sa kumpanya. Sa ating buhay pananampalataya din po, kapag tayo nakikipagtrabaho sa Diyos, we are co-workers of God. Co-heir. Meron po rin tayo tinatawag na vesting na mga benepisyo na kukuha na hindi po agad-agad ibibigay sa atin ng Diyos ng isang bagsakan. Bakit? Dahil ang gusto ng Diyos, manatili tayo sa Kanya. Dahil kapag hindi na tayo nanatili sa Kanya, ibig sabihin nun, we are out of the kingdom of God. Gusto mo ba na mapalayas o umalis, lisanin ang kaharian ng Diyos, na kung saan naroon ang mga pangako ng Diyos na higit pa na pwede mong tabasain magpakailanman. Kaya nga po siya tinatawag na vesting. Pero yung kaibahan po kasi nung may vesting ka sa wage, ang wage kasi, pwede mo na siyang kunin, and then, kung ayaw mo na, pwede ka na umalis sa kumpanya, anytime. Pero yung vesting kasi is unforfeitable. Makukuha mo siya through schedule. Maraming halimbawa, no? Alam niyo po yung story, yung kwento sa Biblia, kaya nga po sa kwento sa Biblia nung the prodigal son, hindi ba? Isang halimbawa dito, kinuha niya lahat ng ari-arian niya, ng mana niya sa kanyang ama. Tapos umalis siya, nilusta ang lahat. O, di ba? Ngayon, pagbalik dahil nung na-realize niya, na nung naubos na yung kanyang mga nilustay, ay mas maganda pa rin na manatili doon sa tahanan ng ama. O bagamat nalustay na niya, ano pa rin yung dininayos niya? Bumalik pa rin siya doon sa piling ng kanyang ama. Dahil doon, sabi niya, bahay ng aking ama, sabi niya, hindi ako nagugutom. Yung mga alipin niya, yung mga servants niya, sagana sa pagkain. Tapos siya, pagkatapos niya lustayin yung kanyang ari-arian, siya nakaramdam ng gutom, pagtitiis, paghihirap, nakakayahit na siya, hanggang sa kainin na niya yung mga pagkain ng baboy. Ganon siya lumayo, ganon siya napalayo. Kaya nga, wag po natin, alam niyo po yung sa tinatawag na, wag po natin sisihin ang Diyos, o kaya ay apurahin siya, kung tayo yung hindi man natin nararanasan na biglaan
Pinasagutin yung ating mga panalangin, ibigay sa atin lahat ng ating panalangin na gano'n, dahil mas minamarapat po ng Diyos tayo manatili sa kanyang kaharian. Dahil doon sa kanyang kaharian, there is abundance. Nandun ang abundance sa kanyang promise. Kapag ikaw na lang kasi humawak ng pasarili mo, ipinagkatiwala sa iyong kamay, lahat ng pwede mong isipin, gagawin mo. Dahil ang tao nga, kapag umiral sa tao yung kanyang makamundong pagnanasa, pagnanais, walang katapusan. Walang preno yung kaya niya gawin. Alam po ng Diyos ang bagay na yun sa atin. Kaya nga ibinigay niya sa atin yung guidelines sa pamumuhay. Yung kautosan niya is bilang isang guidelines sa buhay natin. Paano tayo patuloy na masusustain ng buhay. At yung buhay po na yun, hindi lamang buhay sa lupa, maging buhay na walang hanggan. That is vesting. Yung vesting na to, nakuha natin nang wala po tayong inilabas na pera. Wala po tayong ibinigay na kapalit. Pero pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos. Okay? Yung mga empleyado, nung pumasok naman po sila sa kumpanya na yon, wala naman sila binigay na kahit ano kundi naglingkod sila sa kumpanya. Same thing with us. Na kapag tayo naglilingkod po sa Diyos, ay may mga rewards po tayo. Tayo ay binibigyan din po kaya meron din po tayong tinatawag na wage. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, the workers, our worth is wage. Yung pong benepisyo na yon, huwag po natin masamain na bakit, kasi yung mga tao, bakit sabihin, ayoko na dyan, bakit hindi sinasagot lahat ng panalang ko, gusto ko na 1 milyon, bakit ngayon 10,000 lang? Pero yung kasing, ang kahinaan kasi ng tao, hindi natin marurok, hindi ba natin ma-foresee yung nakikita pa ng Diyos na pwede pa natin makamutan na mas higit pa. Okay, yung pala 1 milyon na hinihingi mo, kapag binigay yun sa iyo, ora mismo ngayon, baka bukas yan, wala na. Ubus na. Pero yung pala hinihiling mo na yon, kapag nanatili ka sa piling ng Diyos, higit pa sa 1 milyon ang kaya niya ibigay. Alam niyo po yun. I mean, kung isipin naman po natin yung gano'n, na nagiging mas makitid po kasi talaga pag-iisip ng tao. At yung pong sinasabi nito, kaya nga ang Diyos po, bakit gusto niya na mula pagkabata pa lang, o sa kabataan natin mapaglingkuran na siya? Dahil po hindi rin po kalilimutan ng Diyos yung mga paglilingkod natin sa Kanya sa ating pagtanda. Kapag tayo ay naglingkod sa Diyos na pinaglingkod natin ang ating kalakasan, ang ating kabataan, sa ating pagtanda, okay, sa kumpanya, may tinatawag silang retirement, di ba? Aalalahanin sila. Sa mga kumpanya mabait talaga, may mga retirement sa mga na ibinibigay sa kanilang mga empleyado na naglingkod hanggang sa hustong taon. Sa harapan po ng Diyos, wala pong hindi po masasayang yung ating paglilingkod dahil pagtanda po natin, aalalahanin din po tayo ng Diyos. Wag po, hindi natin kailangan mag-alala na yung pag-aalala ng mundo dito, kapag tanda ko, ano na kaya, saan ako kukuha, hindi na ako makapagtrabaho, sino mag-aalaga sa atin? Sino mag-aalaga sa akin? Yan po yung mga kadalasang alalahanin ng mga tao sa mundo nito. But God, in the Bible, He promised na kapag tayo naglingkod sa Kanya, aalalahanin po niya tayo hanggang sa ating pagtanda. Kaya nga po, hindi kawalan ang paglilingkod sa Diyos. Now, pagdating naman po sa investing naman po ay, ikaw naman ay naglabas ng pera. Di ba? Bumibili ka ng mga bagay, bumibili ka ng assets, o ng mga bagay, halimbawa, bumibili ka ng ginto. Dahil inaasahan mo, okay, na umaasa ka na pagdating ng mga susunod na panahon, yung investment mo na yon na binili mo ay magiging source of income mo na lalago pa kung ano yung mga binili mo. Na mahigit pa, na inaasahan mo na yung pinambili mo ay higit pa rin ang makukuha mo. That is investment. Yung naglabas ka ng pera. Yun po ang pakakaiba
ng investment sa vesting. Tandaan po natin, dito po sa ating harapan po ng Diyos ay para po tayong una nakikipagtrabaho sa Diyos para magkamit ng gantimpala. Hindi ko po tinutukoy dito yung tinatawag na salvation. Sa salvation po natin, wala po tayong hirap na ginawa. Wala po tayong trinabaho, pero pinagkaloob po sa atin na mabigyan ng salvation sa kondisyon na tatanggapin po natin yung salvation. Kasi ganito yan eh. Ibinibigay po na sa atin ng Diyos na it's free. Salvation is free. Dahil meron na pong nagtrabaho o naghirap para sa kaligtasan yun. Walang iba kundi ating Panginoon Jesus. Ngayon, yung offer po natin, o yung offer na lang po sa atin, sabi ko, are you willing to? Tayo ba ay willing na tanggapin yung offer sa atin na tayo maligtas? Ngayon, yung offer po na yon, okay, sabi na halimbawa no, sinabi dito sa halimbawa sa ano, yung mga, alam niyo po yung mga nakakaabot diba ng centennial years, na ginagrant ng government na magkano? 100,000, di ba? Okay. Sabi ng government, naka 100 years ka. Meron kang 100,000 na ginagrant ang government. Ngayon, paano mo tatanggapin yung 100,000? Siyempre, ipaprocess mo yan. Kailangan mong patunayan sa gobyerno na ikaw nga ay totoo ba 100 years? Dahil totoo ba ikaw ay Filipino citizen? Halimbawa dito sa atin, Filipino citizen ka. So, paano mo patutunayan yun? Siyempre, lalakarin mo lahat yung mga birth certificate mo, mag-aalis ka dyan, okay, yung residential mo, kung ano man yung yung ninanais o ano ba yung nire-require ng gobyerno ng mga documents para patunayan na ikaw ba ay totoong 100 years old na, talaga ikaw ba ay Filipino citizen, at ano ba yun, talaga dito ka ba nakatira? O talagang buhay ka pa ba? Di ba? Ganun po yung paglalakad doon para tanggapin yung tinatawag na grant. Same thing with our salvation. Kailangan din po natin patunayan sa harapan po ng Diyos na totoo ba na tayo ay karapat-dapat sa kanyang salvation. Okay? Hindi lang po, okay, nandiyan na, inaabot sa'yo. Ayaw mo naman tanggapin. Ito yung sinasabi po na work out your salvation. Hindi po natin ito kailangan paghirapan, pero yung pag tinanggap po, ang ibig sabihin po ng pagtanggap sa salvation, now, kaakibat ito, we must comply with the requirements of God. Ano po yung requirements na yun? Of course, sabihin natin, paano ka maliligtas? Ang requirements, una sa lahat, sabi, kilalanin mo, sampalatayan mo ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi ng tao, ang Diyos ay mabait. Sabi niya, ang lahat ay ililigtas niya, kaya okay lang. Kahit hindi, tawagin kong, Diyos ko, tumawag ko sa ibang mga Diyos, okay lang yan. God is gracious. Ililigtas niya ako, mahabagin ang Diyos. Ganun mga tao eh. Okay? May requirements kasi. Kaya nga sinabi sa Biblia, sa Acts chapter 12, verse 4 verse 12, na walang ibang pangalan na kung saan mayroong kaligtasan, kundi sa pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Dahil nga, sasabihin ng mga tao, ayoko maging Kristiyano pero gusto kong maligtas. Gusto kong tanggapin yung kaligtasan pero ayoko maging Kristiyano kasi iba ang aking paniniwala. Sa Acts chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sino sa kanya? Basahin niya muna natin sa una. Okay? Kasi dito hindi na muna binanggit. Okay? Sabi nga, pinag-usapan dito kasi, sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu, mga
na Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihan ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siyang gumaling, nais kong malaman ninyong lahat ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Heso Kristo. Okay? Dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Heso Kristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Next. Okay? Na pinag-uusapan niya ron dito. Okay, now, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Okay? Binanggit pa rin niya po, Jesus. Okay? Sa 12, sabi niya, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya nga may requirements for salvation eh. Una sa lahat, kailangan mong tanggapin ang pangalan ng Panginoon Hesus bilang iyong tagapagligtas. Kailangan mong kilalanin na ang pangalan ito lamang ang sa buhay mo ang siya magliligtas. First requirements na yun. Kaya hindi po natin pwede sabihin na kahit na ililigtas tayo ng Diyos o may kaligtasan tayo, kahit na hindi mo siya kilalanin, that is wrong notion. Mali po talaga yung notion na marami sa mundo to. Kaya nga ano bang ating bilang sa iglesia ito, ano po ba yung ating layunin? Ano po ba yung ating paninindigan? Hindi po tayo nakikiisa doon sa tinatawag na pluralism. Ano ang pluralism? Na lahat ng relihiyon sinasabi nila may kaligtasan. Kahit na ikaw ay Budismo, naniniwala ka doon sa pangalan ni Buddha. Kahit ikaw ay Taoismo, naniniwala ka sa mga Diyos-Diyosan ng mga Inchi. Naniniwala ka sa kanilang dragon-dragon. Kay sino yun? Si mga Lao Tzu na yun. Naniniwala ka sa mga Diyos-Diyosan ng mga Grego na sila yung mga sila magliligtas sa'yo. Yung mga sa Hindu, okay, sila kinikilala mo mga Diyos, yung Diyos na nila, yung babae, maraming kamay. Okay? O may pangalan din naman yung Diyos nila eh. May mga kanya-kanyang pangalan yung mga Diyos nila. Eh, ang sabi dito, sa pangalan ng Jesus lamang. Tapos sasabihin natin, ay, Kristiyano ako. Tapos pagpunta mo ng India, mananalangin ako sa Diyos ng India. Mga Indiano. Baka pagpapalain ako. Pagdating mo dun sa Cambodia, dun sa Buddha. Pagdating dun sa China, ang hilig-hilig mo sa mga, mga charm, mga anting, lucky charm. Tapos mga dragon. Yun po ay kalapastangan na po sa harapan ng Diyos. Tanda po natin, yan din ang isa sa mga bagay na kinamauhian ng Diyos sa mga taga-Israelita. Na noon pa man, mula nang ilabas ang mga Israelita sa Egypto, ang mga sinabi ng Diyos sa kanila, hindi nila ako kinikilala kari. Noon pa man, sabi noon pa man ay gumawa na sila ng mga Diyos-Diyosan nila. Okay? Kailangan po natin maintindihan at our salvation is a grace, pero kailangan po may requirements po tayo dapat gawin. Yung pananampalataya po natin, pag sinabi po natin na nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus, hindi po ito yung sarili po natin gagawin o sarili natin kagagawan o sarili natin katwiran. Okay, palapit na naman po tayo sa tinatawag na yan na po sa next week na ba yan? Next week na, bilis no? Semana Santa. Makikita mo na naman dyan, andyan na naman yung mga taong sasabihin nila na ay marami akong nagawang kasalanan sa isang taon, kaya sa atan na to ay kailangan kong parusahan ang aking sarili dahil nagkasala ako. Siguro yun, isa sa mga pamantayan nila, no? Bibilangin siguro nila yung mga kasalanan nila. Tapos sabi, sa isang kasalanan, kailangan ko na 10 hampas. Yan siguro, ganun yung devotion nila, no? Tapos, sinasaktan nila ang kanilang sarili, awang-awa nila sa kanilang sarili, magbabawas ako ng kasalanan ko.
Ako ang magbabawas ng sarili kong kasalanan. Jesus, hindi ikaw ang magbibigay magbabawas ng kasalanan ko. Ako! Ganun ginagawa nila eh. Lapastangan. Ayaw nilang kilalanin na may nagbayad na nga eh. Ang kailangan lang natin gawin, sabi ng Panginoon, sumampalataya sa Kanya. Kapag sinabi natin manampalataya sa Kanya, sundin at isabuhay ang Kanyang salita. Hindi yung pinangungunahan natin kung ano yung gusto natin gawin. Kasi, alam mo yung isipan ng tao, kasi para sa akin, ito ang mas madali, ito ang gagawin ko, ito ang gusto ko. Ganon eh. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Alam niyo ba? Na yung mga dapat mong pagtiisan, dapat na ihampas sa'yo, dapat na suntok para sa'yo, dapat na hambalos sa mukha mo, ang Panginoong Jesus na po tumanggap doon. Nung ikaw, makasalanan, nung tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, nung hindi tayo kumikilala sa Panginoong Jesus, makasalanan tayo. At dapat tayo sa, dapat tayo ipako sa krus. Tayo dapat yun eh. Nung hindi pa tayo, wala pa ang Panginoong Jesus, makasalanan tayo, alam niyo ba, na tayo dapat yung dinuraan sa mukha, sinuntok, ipinako sa krus, hinampas ng tambo sa ulo, pinaghampas-hampas, pinagbuhat ng krus na mabigat, tapos ibinitin doon sa isang matirik na araw. Isipin mo di ba? Ang init-init ngayon, tama? Isipin mo, magtagal ka lang ng kaunti dyan sa ka-internet, di ba? Sakit na, ang hirap na hirap, reklamo ka ng reklamo. Isipin po natin, yung hirap na yun na tinanggap ng Panginoon Jesus na dapat tayo yun. Na nandun ka, nakatako sa krus, dinudugo, ang sakit ng mga katawan mo. Tapos, hirap na hirap ka, huminga. Alam mo ba, ibig sabihin, kapag nakapako ka sa krus, at wala kang tungtungan, hindi, pag bumiti ka pero wala kang tungtungan, sigurado, mag-i-stack agad yung puso mo. Hindi na gagalo hindi na mag-function yung heart mo, mamamatay ka kaagad. Pero bakit may tungtungan ng paa? Para pag umangat kang gano'n, hihinga ka. Kapag nawala ka ng hihinga, gano'n kahirap yun. Bakit nilagay nila ron? Kasi nga, ang purpose nun, para hindi ka agad mamatay. Para magdusa ka pa, bago ka mamatay. Yun po, ang dahilan. Kaya nga, nung buhay pa yung dalawa sa katabi ng Panginoon Jesus anong ginawa? Binali na yung paa dahil mag-aalas 3 na para mamatay na. So ganun po katindi yung paghihirap na tiniis ng Panginoon Jesus para sa atin, para sa iyo at sa akin. Kaya ano pa ang dahilan natin para ulitin na naman yun na hindi mo naman nakarapat dapat ulitin pa. Ang kailangan lang natin gawin, sabi na ng Panginoon Jesus, ibinigay na sa akin ang autoridad at kapangyarihan sa langit at lupa. Ano lang utos sa atin? Go and make disciple. Ano ibig sabihin ng make disciple? Ipahayag mo magandang balita. Pagalingin mo mga may sakit. Palayasin mo mga demonyo. Mas mahirap bang gawin ang mga bagay na yun kaysa doon sa hampasin mo sarili mo? Mamili ka nga. Ano mas mahirap gawin? Magpalaya sa mga demonyo, hampasin mo sarili mo. Ipahayag o magsalita, magpaliwanag sa harapan ng tao, o ikaw yung hampasin, ikaw ibitin sa krus. Mamili ka na lang. Hindi ba? Kung may pagpipilian lang tayo, ano yung pipiliin mo? Mas pipiliin mo pa rin siyempre magpahayag. Ganun na lang. Yun na lang ang nire-require sa atin ng Diyos. Pero siyempre nga, hindi rin natin maiwaalis sa atin na sa ating paghahayag, meron talagang mga mananakit sa atin. Pero, yung pananakit po sa atin na yun, hindi na po ito yung para sa kahiyan.
Kapag tayo nagkahayag na ng salita ng Diyos at tayo sinasaktan ng inuusig na po, ito na po ay isa ng karangalan para sa atin. Noon, nung makasalanan pa tayo, kapag tayo hinampas, kinukutya, dinuraan, lahat po na yun ay kahihiyan. At ang lahat po ng kahihiyan na yun, tinanggap na po ng Panginoon Jesus. Kaya ngayon, yung kahihiyan na yun, pinalitan din po niya ng karangalan. Na kapag tayo naman ang tumanggap ng mga yun dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, dahil sa liligtas sa amin, paghahikayat ng mga kaluluwa na maligtas, mapagmamahal sa mga kaluluwa, then, nagiging gantimpala o reward na po sa atin yun na glory. Kanyang karangalan. Kaya tandaan po natin, kapag nakipagtrabaho po tayo sa Diyos, hindi po natin pwedeng isama yung ating tinatawag na personal. Don't take it personal. Parang sa kumpanya. Kapag nagtatrabaho kami sa kumpanya, o kapag nagtatrabaho ka sa kumpanya, huwag mo o hindi mo dapat i-take yung personal na sasabihin sa ng mga tao. Don't take personally. Huwag mong gawin personal yung magiging encounter mo sa mga kliyente. Kasi, ginagawa mo na yung trabaho mo. Kapag kasi tinake mo to as a personal, ibig sabihin, hindi na yung policy ng kumpanya ang iyong sinusunod. Kaya nga, mas magaan ang magiging ang trabaho kapag kahit na ano sabihin sa'yo ng kliyente, kung naninindigan ka talaga sa policy ng kumpanya, yun lang naman ang pinapagawa sa'yo. Hindi mo kailangan, yung personal mo, hindi mo kailangan i-rebat sa kliyente mo. Labas ang personal mo dyan. Sa buhay pagtrabaho po natin, sa karyan po ng Diyos, bakit nga po ba ang ating pananampalataya ay hindi kailangan haluan ng emosyon? Kasi hindi dapat natin ito tinitake as personal sa mga uusig sa atin. Yung isipin natin siya sabihin ng ibang tao. Sa ating pananampalataya sa harapan ng Diyos, no? Ang kailangan naman po natin gawin, manindigan tayo ayon sa panuntunan ng kaharian ng Diyos. Kasi kapag naging personal, away yan eh. Bakit? Pride. Lalabas yung pride mo. Halimbawa, no? Sa isang kumpanya ng maniningil sa amin, kapag pupunta kami sa isang kliyente, natural yan, pagsisingilin namin, walang pambayad, ay mainit ang ulo, magsasalita na kung ano-ano, may sasabihin hindi maganda. Kapag tinake namin yun as personal, pero kapag tinitake ko yun as a personal, siyempre ano mangyayari? Masakit talaga sa kalooban. Pero kapag ipapagwawalan, bahala mo lang yun dahil andito lang naman kami, kailangan na naman namin kunin ang obligasyon mo. Ito lang naman mo lang. Kaya nga ang sinasabi namin, walang personalan, trabaho lang. Kasi, mas magaan eh. Kahit anong sabihin sa'yo, trabaho na, ito na talaga ginagawa, binabayaran kami dahil sa trabaho ito. Walang magagawa yung kumpanya walang magagawa yung tao na yun kung ipapairal mo lang kung ano yung pinirma mong kontrata. Bakit? Kasi kapag ano man ang mangyari doon at siya ay lumaban, siya man magsalita sa'yo ng mga labag o siya gumawa sa'yo ng mga labag sa patakaran, then sa tingin mo, it is valido ba na ikaw mismo gagawa ng paraan para husgahan siya? Hindi naman, di ba? Ang mangyayari ay yung kumpanya mo ang pwedeng magpataw ng anumang legal na proseso na isasampala kaso. So, ang magiging labanan mo dyan, para maging matagumpay ka, it must be legal case. Kung ano yung pamantayan din, ano yung proseso ng kumpanya para sa mga ganung sitwasyon, then pairalin mo na naman yung legalities ng kumpanya mo. In that way, tiyak mananalo ka pa kung siya ay lumabag. Di pa na lang kung ikaw lumabag. In our faith life, sa may pagtrabaho natin sa kaharian po ng Diyos, ano ba ang ating ginagawa? Same thing. Legal to legal po tayo nakipag-battle against the devil. Against the demons. Sa sarili nating lakas, hindi po natin ito maasahan para susuntukin natin si Diablo. Hindi natin nakikita.
So, anong gagawin natin? Kung ano yung sinasabi o yung sinasabi ng Panginoon Jesus natin na kailangan natin tagdayin, yung tinuro niya sa atin kung paano tayo makipag-deal sa ating sa mga kaaway. So, yun ang tatrabahuin natin. Kaya nga sabi ng Diyos, kapag dating sa labanan na ganon, the battle is mine. Kasi hindi mo kailangan maghirap, hindi ka inuutusan ng Diyos para pairalan yung emosyon mo, para lamang makipag-battle against sa mga kaaway mo. Ang sabi ng Diyos sa atin, do not be dismayed. Huwag kang matatakot, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi hindi mo laban yan. Sa kaharian ng Diyos, hindi natin personal lang na laban yun. Kapag legal tayo nakipagtunggali sa ating kaaway na sa dyablo, then legal, kapag tayo mananampalataya sa harapan ng Diyos, tinanggap natin ng Panginoon Jesus, then legal sa atin na humingi ng tulong sa Diyos, legal sa atin na humingi ng kanyang mga anghel, at sila ang kikilos, spiritual battle. Hindi po natin kaya labanan ng dyablo through physical. Kasi nga, the devil is spirit. Anong magagawa ng iyong physical laban sa mga spiritual? Diba? Subukan mo sumuntok sa hangin, meron pa pala susuntok. Hindi mo naman masuntok, diba? Kahit na gusto mo sampalin si Diablo, hindi mo naman makasampal yan, diba? Kaya nga sa pagpapalayas po ng demonyo, hindi yung sarili natin personal, ay ikaw, nasukat ka ng demonyo, ay inis na inis ako sa'yo. Sampal. Sige, sampalin pa kita, gano'n, lumayas ka dyan. Okay? Sa tingin mo ba, mapapalayas mo yung demonyo yung sa pamamagitan ng lakas mo lang na pisikal? No. Hindi natin kayang mapalayas because yung battle na ito is the battle of God. Kaya nga pinapadala sa atin, the angels. Sabi niya, ano gagawin dapat natin gawin? Command. Pray. Pray for angels. And then, by the word of God, by faith in the name of Jesus, command the demons to come out. Okay? Command lang na. Hindi nga sinasabi sa atin na itong espada mo para kapag sa mga magpapalayas ka ng demonyo, anong gagawin? Sasaksakin. Legal to legal po tayo. Ano? Kapag legal to legal ang proseso natin, tandaan po natin, sa kumpanya din na isang mga ganitong trabaho, ang isang kumpanya may sariling abogado. Hindi mo kailangan maghirap. Ang kailangan mo lang naman gawin to, sasabihin mo ano yung mga ginawa mo, ano yung mga pangyayari. Ipapatotoo mo lang naman yung mga yun. Pero sino ba yung mga manananggol? Sino ba yung tagapagtanggol? Siyempre, sa atin, sino bang ating pinaglalaban? Okay, kapag may pagtrabaho tayo sa karyo ng Diyos, ang atin namin inihahayag at ipinaglalaban na si Jesus ay walang kasalanan. Siya ay tumanggap ng kaparusahan, ng kamatayan, inusig, inalipusta, pinahiya, pero wala siyang kasalanan. Yung pagpapatotoo po natin na yun, hindi natin pwede ipagsapilitan na makipagpatayan tayo dahil lang ayaw mong tanggapin, ayaw mong kilalanin, na totoo yung sinasabi ko, hindi po natin trabaho yun. Kapag tayo po ay nagpapahayag ng katotohanan yun, hindi naman yung personal natin, ang hindi naman yung sa ating sariling patotoo, ang tatanggapin ng Diyos at tinatanggap ng Diyos, hindi naman po tayo ang totoo papahayag doon, kundi ang banal na Espiritu. Kaya nga ang banal na Espiritu, sabi, He is the mighty Counselor. The Holy Spirit, the mighty Counselor, whom I will send you in my name. Okay? Kaya tinawag siya dakilang tagapagtanggol dahil hindi naman po tayo ang pagtatanggol niya, ay pagtatanggol po ng banal na Espiritu ay yung katotohanan na ating pinapahayag. At kapag tayo po ay nagpapahayag ng katotohanan, binibigyan lamang po tayo ng tanda. Pinapakitaan po tayo ng tanda at himala bilang patotoo na ating mga inihayag ay katotohanan. And that is the work of the Holy Spirit. So, ang mangyayari, okay,
Hindi nga po yung, kung personal kasi, ano mong mangyayari pag personal pinag-iral? Ano, magkakaroon ka pa ng puot, magagalit ka talaga sa tao niyan. Sasama ang loob mo. E yan pa naman yung pain ng Diablo sa atin, according to Luke chapter 17. Diba? Sa Luke chapter 17, 1, pababa na, the things that cause people to sin are bound to come. And ito po yung trap ng devil. Na kapag naging personal na yung laban sa isang tao, ano mangyayari? Magkikikim ka sa mga loob hanggang sa hindi mo siya mapatawad, hirap ka na magpatawad dahil pinersonal mo eh. Pero kung hahayaan natin ito, na ginagawa natin ito ayon sa kalooban ng Diyos, not our personal feelings, then magaan po ang pagpagtrabaho sa Diyos. Hindi po ito maging pabigat. Dahil kapag hindi natin ito tinik as personal, ano man ang sabihin ng tao sa paligid ko, ano man ang sabihin sa akin ni kapitbahay, hindi ka magdaramdam. Ano? Kasi, ano man sabihin nila, kahit na sabihin nila lapastangan o siraan man nila ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus, wala pa rin naman sila magagawa dahil siya pa rin naman ang hari. Siya pa rin naman ang masusunod. Yung katotohanan pa rin naman ang magtatagumpay. Yung katotohanan pa rin ang panindigan ng Diyos. So what's for? Ano ang magiging saysay kung tayo ay patuloy natin i-take yung sinasabi ng kapitbahay as bilang nagpapasama ng loob sa atin. Hayaan mo na sila. The battle belongs to our God. Kasi nga, yun yung sinasabi ko na tayong mga mananampalataya sa Diyos, nagiging dalawang klase yan, ang naging status natin sa harapan ng ibang tao. Pwede tayo maging pagpapala sa kanila, it's either tayo maging pagpapala sa kanila, o tayo ay maging sumpa para sa kanila. Kapag tayo ay kanilang kinilala dahil sa ating pahayag, sa katotohanan, tinanggap nila ang ating pinapahayag patungkol sa Panginoon Jesus, then, sila ay pagpapala. Kapag tinanggap nila yung magandang balita at sila sumunod sa katotohanan, sila ay pagpapala. Pero pag tayo, nataglay-taglay natin ang katotohanan at nilalapastangan tayo, then naging sumpa tayo para sa kanila. Bakit? Kasi susumpain po ng Diyos ang buhay nila. Yun po yung estado natin sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng mga tao. Amen? Don't take things too personal. Invest. Kaya ano po ang dapat natin gawin? We must continue to invest in the Word of God. Kasi kapag investing, ito na yung po sasabi na noon nag-invest tayo nagpagtrabaho. Ngayon may trabaho, halimbawa naman ikaw may income. Dito sa mundo nito may mga resources ka. Of course, trabaho ka sa physical. Then, mag-invest po tayo sa salita ng Diyos. Ang investment po, di ba? Sa investment, sabi ko kanina, ay pag bumili tayo, gumastos tayo sa para sa isang bagay, then ini-expect natin na mayroong return. Yun po yung investment. So, pag i-invest po natin in the Word of God, always, lagi po itong sure na mayroong return. So, pag nag-invest tayo sa labas, pwede ka malugi. Tama? Pwede ka maging successful, pwede ka malugi. Pero when we invest in the Word of God, wala kang lugi. Amen. Kasi sigurado, babalik sa iyo, sigurado, meron at meron kang benepisyo. Whether kahit sabihin mo na sa physical or spiritual. Sa physical pala, nag-invest ka sa salita ng Diyos, hindi ba? Mararanasan mo, sabi niya, meron, kapag sinunod mo, yung utos, yung law, kapag sinunod mo yung utos ng Diyos na pinigay kay Moises, mapagpapala ka physically. Kapag sumunod ka sa katotohanan, nanalig ka sa katotohanan, sa salita ng Panginoon Jesus, then, ano yung mangyayari? Mapagpapala ka both physical and spiritual. Walang lugi. Kaya yung hirap at pagtitiis sa tingin mo ay akala mo walang saysay na ini-spend o inilalahak natin sa gawain ng Diyos o sa pagpapanamba sa Kanya. Sa tingin mo lang walang saysay. No?
Aakala mo lang walang saysay. Minsan talaga, alam ko na yan. Alam ko, pumapasok din sa isip ninyo, sa isip natin, na ano bang talaga, okay, na paglilingkod ko sa Diyos na parang hindi ko naman nararanasan. Minsan may mga ganon. Kasi thoughts of the devil na yon. Gusto ng Diyos, ay gusto ng Diablo, sumpain na natin ang Diyos. Isumpa na natin siya. But mind this, wala tayong kakayahan para sumpain ang Diyos. Ha? Totoo mo naman yun? Meron tayong karapatan o binigyan tayo ng sarili pagdesisyon na pwede natin sumpain ang Diyos, pero wala tayong kapangyarihan para ipatupad yung sumpa na yun sa Kanya. Laban sa Kanya. Amen? Halimbawa, okay, pag sinabi ng Diyos sa atin, yung pag sinabi ng Diyos na sumpain ang mga hindi kumikilala sa atin. Sila ay bibigyan ko ng mga sakit, mga peste, sakit ng mga lupain. Kaya ng Diyos gawin yun. Pero pag tayo, anong laban natin isusumpa laban sa Diyos? Anong papagawa natin? Sa Kanya. Tao lang tayo, nagmula sa alabok. Ano kaya ang kapangyarihan natin para gawin yun sa laban sa Kanya? Oo, kaya natin magmura sa labi. Kaya natin susumpain sa labi. Pero, yung balik, yung totoong, yung actual na mangyayari sa buhay natin, kaya ba natin bawiin? Kaya ba natin salumatin ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi. Kaya walang saysay ang pagtalo sa Diyos. Kaya kung magkakaroon tayo ng ganong kaisipan na nasumpain mo na ang Diyos, ang iyong Diyos, dahil hindi ka naman napagbibigyan, ano yung mga ganong kaisipan? Yan po is trap of the devil. Bait pala. Bait po ng devil yan. Ano yung bait? Pain. Pain po ng diablo yun. Kaya sa mga ganong sitwasyon, sa totoo lang, ang advice talaga sa atin, lagi natin alalahanin magtaglay ng kapayapaan, maging mapag-control. Self-control. Magkaroon ng self-control. Hallelujah? Hindi po natin kaya maunawaan ng Diyos sa Kanyang kaisipan. Bagamat ipinapakilala ng Diyos ang Kanyang pong salita, bagamat ipinapakilala ng Diyos na siya ay Diyos na merong damdamin. Dahil siya nga po ay Diyos na hindi siya bato. Bagamat siya ay Diyos na may damdamin, hindi po natin siya kailangan makita para mapasakitan siya. Ang Diyos po natin, hindi nga po siya yung yung dahil lang sa nakikita natin na parang tao, hindi natin siya nakikita, hindi na siya pwede kumilos sa ating buhay. Ang Diyos natin, kahit hindi po natin siya nakikita, kumikilos po siya sa ating buhay. Ang tao, para lang masabi natin, ay totoo na may kumikilos sa akin kasi gusto na rin may nakikita sila actual. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga Israelita humiling sila ng kanilang hari. Dahil ang gusto ng mga Israelita, yung mga may nakikita sila na talaga nag-uutos sa kanila na nandyan, nakabantay yung hari. May tumitingin sa amin, hari. Kasi idolatry. Ang Diyos natin, kaya sinabi ng Panginoon Jesus, nung si Thomas, di ba? The doubting Thomas, na kailangan pa hindi ako naniniwala hanggat hindi ko siya nakikita ng aking mga mata, hindi ko nahawakan, hindi ko naitutunan, lalagay sa kanyang palad yung aking tuturo. Ano ang sabi ng Panginoon Jesus nung magpakita? Sabi niya, ilagay mo sa tagiliran ko yung palad. Ilagay mo dito, yung daliri mo, isuot mo doon sa butas na aking palad. Yung kamay mo, ilagay mo dito sa tagiliran ko. Anong sabi ni Thomas? My Lord and my God. Ang sabi naman Panginoon Jesus, mapalad ka dahil nanalig ka dahil nakita mo ako at nahawakan.
Pero sabi ng Panginoon Jesus, mahigit na mapalad sila na hindi nakakita sa akin, ngunit nanalig. Kaya ang Diyos po natin, hindi po natin kinakailangan na nakikita siya o na para lang masabi na ang Diyos natin ay kumikilo sa ating buhay. Kaya nga hindi po natin kinakailangan ng simbolo. Kaya nga namumuhi ang Diyos sa mga bato ba dahil ano ba? Anong ginagawa ng mga tao sa akin? Hindi ako bato na walang damdamin. Yun ang pagtingin kasi ng mga tao. Kaya anong nangyayari? Ngayon, nilibot-libot na naman nila dito ng bato. Ano? Inilibot-libot nila yung bato na yun, tapos sasabihin, ipanalangin daw sila sa Diyos. Paano mananalangin ng bato para sa kanila? Maluwalhati daw. Maluwalhati daw yung bato na yun. Umaga na, umaga. Grabe. Dito mo makikita yung sobrang kabulagan ng mga tao sa katotohanan. Na kapag sinabihan mo sila, sila pa yung galit na galit. Bakit mo pakikialaman ng paniniwala ko? Ganun pa sila. Tanda po natin, hindi po natin kaya rurukin kung anong pag-iisip ng Diyos. Ang sinabi lang po ng Diyos sa atin, ang dapat na natin intindihin ay kung ano yung sinasabi niya, gawin lang natin. Sumunod lang naman tayo. Ngayon, sinasabi naman ng Diyos sa atin na pag sinabi niya, kinamumuhian ko ang mga taong ayaw kumilala sa karunungan ng Diyos. Kinamumuhian niya, sabi niya, ang mga taong ayaw kumilala sa Kanya. Doon mo naman maintindihan na may damdamin ng Diyos. Pero ito naman, hindi naman din tinatanggi ng Diyos sa atin dahil inihayag niya sa atin. Kung ano yung inihayag niya sa atin, then yun ang pinapaunawa niya sa atin. Pag sinabi niya, kinapuputan niya ang mga taong hindi kumikilala sa Kanyang anak, then that is God's emotion o yun yung damdamin ng Diyos sa mga ganyong pagkakataon, sa mga ganyong bagay, sa mga ganyong tao. Ang tao kasi gusto nila kung ano yung masarap sa pakiramdam nila, yun lang gusto lang isipin, na yun lamang ang Diyos. Kaya nga, in a preaching, sa mga nagpiprista na puro grace na lang, grace of God na lang ang pinapahayag. Okay, hindi ko naman sinasabi na masama na yun lang ang napahayag. Totoo naman, pinapahayag naman natin ang kagandahan loob ng Diyos dahil yun niya ang good news. The good news. Yun naman talaga pinapahayag natin sa mga panahon ito. Kaya nga magandang balita eh. Pero, ipinakilala pa rin ng Panginoon Jesus the characteristics of God. Hindi naman po tinanggi ng Diyos na, ng Panginoon Jesus, na ang Diyos ay namumuhi o may pagkapuot sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Sa mga pagkakataon po ito, okay, sa pagkakataon ito, makita niyo po no, panahon ng election. Okay? So ano, gaano kabisi ang mga tao ngayon? Andun. Kampanya dito, kampanya doon, yung mga supporters, ano, kanila, yung mga bets nila, mga candidate, talagang sinisigaw-sigaw nila mga pangalan. Mabuhay, sigaw ito! Ano pa? Talagang may mga kanta-kanta pa talaga. Isipin mo ano kung gaano na lang katindi ang idolatry na yun. Di ba? Our song is only to praise God. Pero ngayon, kita mo, si ganito, hindi ka pababayaan, ganyan talaga. Talaga, marinig mo, alam mo kung isa ka man ng palataya, manginginig ka talaga sa buto-buto mo na, ay, nakakilabot. Ano? Hindi ka pababayaan, aalagaan ka daw. Gaano kahanga ng mga tao ito, no? Para sabihin mga yan. Kumpanya eh. Pero ang mga tao kita mo ba gaano kabulan na paniwala sa mga ganon. Tapos, okay, botong-boto sila pagdating ng pagkatapos manalo ng mga binoto nila, ano nagay? Sama na loob nila. Yung mga pinangako niya, wala na. Okay. Reklamo. Ganon ang mga tao eh. Okay. Sa pagkakataon ito, napakarami din mo kung paano rin ini-invest ng mga tao yung kanilang resources para lang sabihin, suportahan yung mga gusto nilang kandidato. Investment nila yun eh.
Kasi sa tingin nila, kapag nanalo ang kandidatong ito, tiyak, malaki balik sa akin ito. Amen. O, di ba? Pag naupo siya, ang mga proyekto ko, sigurado ako makakuha. Di ba? May mga alam nila, may asahan sila eh. Ito yung sinasabi sa atin na inilalagak na nila ang kanilang pag-asa o yung tiwala doon sa tao. Idolatry. Idolatry. Nakakala ng tao hindi idolatry, ina-idol po natin yung mga tao. Sabihin man natin, kampanya lang naman, guys. Kahit pa kampanya. Sa totoo lang, mas ibuboto ko pa yung mga taong nandyan yung hindi nagtotrompa-trompa dyan eh. Sabi ko nga, sino ba kaya ang kandidato dito na hindi makakampanya sa araw ng linggo? Buboto ko yun. Pero alam ko, may mga taong nangangampanya na hindi nagtotrompa. Okay? Hindi mo kailangan. And one thing po, kahit na magtrompa-trompa sila dyan, tandaan po natin, akala lang kasi ng tao, okay, ang iniisip ng tao, dahil sila ay bumoboto, akala nila, sila yung nakapaglublok ng mga leaders nila. But mind this, let us go to our main text. Mind this, sa unang Samuel, basahin po natin. 8. Makita po natin kung paano kumikilos the authority of God. Ay, Tagalog. Nang matanda si Samuel, ginawa niya mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila ay nagsilbing hukom sa Beer-Seba. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinatiran ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama. At kailang sinabi, matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila. Tignan mo, tandaan po natin, sino ba ang tumawag kay Samuel para maging propeta? Ang Diyos din po. At ang mga propeta nang sila po itinatakda yung mga hukom. Pero ang mga propeta ito, hindi sila naghuhusga, nag-ihukom sa sarili nilang pagdesisyon, kundi kung ano ang pinapasabi ng Diyos sa kanila, ganun din po sila nagbibigay ng mga judgment. Okay? Now, sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinatakbo nila bilang hari. Amen. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Take note this, kahit na sinasabi ng mga Israelita na gusto nilang pumili ng hari para sa kanila, una sa lahat, sino na ang nagtakda? Umpisa pa lang, itinakda na po ng Diyos. Okay? Nagbigay na siya ng babala. Ano ang gagawin ng hari sa kanila? Okay? Ano daw ang gagawin ng hari sa kanila? Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israel. Okay? Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng mga magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyo lalaki upang gawin kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karawahing pandigma. Ang iba naman sa hukbong kabayuhan at ang iba naman maglalakad sa unahan ng mga karawahe. Ano ibig sabihin nito? Pupersahin po niya during that time na yung mga anak ng mga Israelita ay isasamak niya sa labanan. Tandaan po natin. Bakit? Bakit sinabi ni Yahweh yung babala na yun? Nung si Yahweh ang kanilang hari,
Sino ba ang nakipaglaban para sa kanila? Kinailangan ba nila na mahukbo? Hindi. Pero dahil naghahangad nga sila ng sarili nilang hari, ayaw nilang kilalanin pa ang Diyos bilang kanilang hari, ano yung gagawin na, ibig sabihin, sinumpa pala ng Diyos na yun ang mangyayari. Ano ibig sabihin kasi ito? Na yung mga kawal na to ay gagawin niyang, ay yung mga anak nila gagawin niyang kawal. Ano yung sabihin doon? Kamatayan. Isasabak sa kamatayan. Ang digmaan, alam po natin, patayan yan. Tama po ba? Noong hari na ang hari nila ang Diyos, hindi naman sila kinakailangan sumabak sa mga ganyan. Isipin mo sa 300, yung 300 na inutusan ng Diyos na ipatira para magpagdigma sa mga Pilistino, meron bang nalagas sa 300 na yun? Out of the thousands sa kalaban nila? Wala naman, di ba? Iningatan sila ng Diyos. Bagamat sila inutusan, but the protection of God inandun pa rin. Bagamat inutusan ng Diyos si Elias, sila piliin yung mga isasabak sa hukbo. Tingnan mo, doon pa lamang nagkaroon siya ng thousands. Okay? Nakahikayat ng thousands na mga ipagdigma. Pero sa pag-iingat ng Panginoon, pinabawasan niya ron kasi yung mga hindi karapat-dapat na makipagdigma, inalis niya ron. Bakit? Mamatay lang sila. Mamatay lang sila sa digmaan kaya hindi na pinasama ni Yahweh. Kaya sinala kung sino may mga disiplina ng mga sundalo na pwede makipagdigma para maingatan din sila. At iningatan nga ng Diyos ni isa walang nalagay sa kanila. The battle belongs to God. No? Kaya nga yun ang sinabi. Next. Ang inyong mga anak, babae naman ay gagawin niya mga manggagawa ng pabango, ng mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang mga ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa inyong mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at aso upang magtrabaho para sa kanya. Okay? Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Isipin mo, during that time, na kinikilala na ang hari ay ang Diyos, hindi nila, meron silang freedom na maglingkod sa Diyos. Malaya sila na yung kanilang mga bukirin ay sakahin lang na para lang ang ibibigay nila ay para lamang sa Diyos at para sa kanila. Sila ang pumili, kumbaga ang mga Israelita ito, sila ang kumuha ng batong pinukpok sa kanilang ulo. Okay? Same thing with us. Kaya, sabi nga niya, kaya nga yung title natin is God, is the eternal King. God the eternal King. Kasi ang Diyos, wala po siyang hanggan. Tingnan nyo, pagkalipas ni Saul, sino pa rin po ang nagtakda ng mga sumunod na hari? Kay Haring David. Sino ang nagtakda? Hindi ba ang Diyos? Sa mga sumunod pang hari, si Haring Solomon, siya pa rin ang nagtakda. Kaya nga, ang tawag sa kanya, King of Kings, Lord of Lords. Kasi bagamat may mga hari dito sa lupa na tinatakda, ang Diyos pa rin naman ang totoong talaga nagtatakda na magiging hari pa rin sa mga lupa. Dito sa lupain. Ito. Kahit sabihin man may kasabihan tayo na sinasabi niya sa iba, hayaan mo na ang Diyos abaghari sa buhay mo. Kahit na hindi mo sabihin yan, kahit na sabihin mo hindi mo payagan, Diyos pa rin ang naghahari talaga sa buhay ng tao. Sa ibang sitwasyon nga lang, magkaibang pagkakataon nga lang. O hari ba siya sa buhay natin bilang nag-iingat sa atin, nag-provide sa atin, tayo ay kinikilala niya mga pinagdidilig na tayo para sa Kanya, para sa kaluhatian din natin. O ikaw siya yung hari na sa iyo ay nagpaparusa. Tandaan po natin sa impyerno, hindi po si Diablo ang hari doon. Ang hari pa rin po sa impyerno, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga po hindi. Yung kahit sabihin natin,
Kahit sabihin natin na ayaw ko ang Diyos ang maghari sa atin, tatandaan po natin the parable. Yung parable na may isang pinuno na gusto niya na itatakda siyang maging hari. Pero yung mga tao ayaw sa kanya na maging hari siya. Ngayon, umalis yung hari at nag-iwan ng mga talents. Di ba? Nag-iwan siya ng mga talents doon sa pinagkatiwalaan niya. Ngayon, umalis yung hari para gawin siyang hari. Ay, umalis yung tao para gawin siyang hari, yung pinuno. Pagbalik niya, naging pinuno nga siya o nailuklok nga siyang maging hari. Ngayon, nung nailuklok siya bilang hari, anong sabi niya? Sa mga ayaw maging ako bilang maging hari, yung mga tao, sabi niya, na hindi ako ginusto maging hari, dalhin niyo sila sa harapan ko at pagpapatayin niyo sila. Same thing. Sa ayaw natin, sa gusto natin, iisa lang po ang ating hari, walang iba kundi ang Diyos. Kahit sabihin mo, nagluluklok tayo ng presidente, ng mga binunat ng ating barangay, ang Diyos pa rin po, ang kalooban pa rin po niya ang susunod. Kapag yan, akala natin na sa ating kamay, napili natin na siya magiging magandang leader, hindi mo naman para alam totoong kalooban niya. Kapag kahit yan ilugtong mong leader, kapag binago ng Diyos ang kanyang kaisipan at naging laban sa iyo, then kalooban po ng Diyos ang pangyayari. So anong gagawin natin? Okay, sabihin natin, ayaw ko na itong hari itong pinuno namin, sana mapalitan na. Okay, next election, papalitan na naman ng bago. So every term, tuwing election, panibagong leader, ano mayari? Panibagong pamumuno, panibagong sistema, panibago. Diba? Panibagong mga adhikain, panibagong mga papatupad. Pero ang Diyos, hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago, hindi siya napapalitan, He is the eternal God. Kaya nga, yung kanyang pamamaraan ng pamumuno ay nagbago ba? Hindi. Pareho pa rin. Yung kanyang katwiran, yun pa rin at yun. Yung mga kanyang matuwid na pamamaraan, ganun pa rin ang kanyang adhikain. Ganun pa rin ang kanyang panindigan. Ngayon ang tao, pag naranasan nila yung magandang ganoon, tapos nawala sa kanila, hanapin na naman nila. Gusto na naman bumalik. Tapos kapag ayaw ng sawa na naman ng mga tao, hahanap na naman sila ng gusto namin ng pagbabago. Okay. Kaya nga galit na galit ang Diyos sa kanila. Akala lang nila, sige, kita mo paano rin magparusa ang Diyos? Hindi niya ipipilit yun sa Kanya. Anong sabi? Anong Diyos? Hayaan mo sila. Ibigay mo ang gusto nila. Okay? Kapag hinayaan na ng Diyos na yung gusto natin ang gawin natin, at ayaw na natin pakinggan sa Kanya, tandaan po natin, isa lang yan ang sinasabi ng Diyos. Baka gusto ka na niya ipahamak. Kaya kung patuloy natin susundin sarili natin kalooban, kapahamakan. Kaya bakit kapag tayo may sarili tayong gusto, tapos minsan kapag tayo nananalangin, bakit sa tingin natin, bakit ayaw sagutin ng Diyos yung gusto ko? God is protecting us. Upang hindi tayo mapahamak. Upang yung ninanais na buhay na ganap at kasiya-siya ay manatili sa atin. Yun lang naman ang gusto ng Diyos sa atin. Pero dahil sa katigasan ng ulo natin, ano nangyayari? Ano nangyayari? Gusto natin sundin sa sarili natin. Amen? Ngayon po, bilang ang pagkilala po sa ating Diyos na ating Hari, tayo rin naman po may campaign. May kampanya din po tayo. Ang kampanya po natin, ipinapahayag po natin na si Jesus ang hari natin. At siya ang hari ng mga hari. Kaya nga alam niyo po na nagpunta si Pablo doon sa Atenas at yung mga Grego doon, hindi ba pinagtatawanan siya ng mga nandun mga Grego kasi nga mayroon sila Diyos-Diyosa, sila Artemis, sila Zeus, di ba? Ngayon, dahil mahilig sila sa mga bagong mga balita, kaya tawanan nila, sino ba yan? Sino ba yung ano ba pinagsasabi ni Pablo na yan? May
Pinapakilala daw siyang bagong hari. Ano ang pangalan ay Jesus. Okay? Si Pablo po ay kinumpanya din po niya ang pangalan ng Panginoon Jesus bilang hari. Same thing. Ito rin po ang ating kampanya even in this present time. Na ipinapahayag po natin sa kanila, bagamat may mga leaders dyan, iisa lang ang ating hari. Ang kinikilala po nating hari, walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus. At ipinapangalandakan po natin yan. Kaya nga alam niyo po, kung sana lang, kung ang bansang Pilipinas lang ay kikilala nila ang isang hari, kundi ang Panginoon, wala ng iba kundi ang Panginoon Jesus na lang. Malamang, napakaganda ng bansa ito. Sigurado yan. Kung gayon lang sana ang mapangyayari. But it's the choice. May sariling pag-iisip ang mga tao. Pero nga, ang Diyos, sa mga kumikilala sa Kanya bilang hari, then, He gives the best benefits. Ibinibigay niya ang mga benepisyo. At tanda po natin, yung ating pong pagpili ay hindi pagpili ng pinuno. Ang ating pagpili na binigay sa atin ay ang piliin na magpaalipin sa Diyos. Ibig sabihin ito, magpa-under o sumunod sa otoridad ng Diyos. It's the choice that we make. Hindi po natin pinipili ang ating hari, kundi nakatati na po siyang hari. Ang pagpili na lang po na ginagawa natin ay yung pagpili na manumbalik sa hari natin. That is our choice. Kaya sa pagkakataon na ito nga po, kaya nga, He is the eternal God. Our God is the eternal King. Ang Diyos po natin, magpasawalang hanggan, hari po siya, magpakailanman, hindi po na yan mababago. Nang itinakda po ng Diyos ang Panginoon Jesus natin na maghari, ibinigay sa Kanya ang trono according to Matthew 28, the authority on heaven and on earth has been given to me. Pinagkaloob sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, ang otoridad sa langit at sa lupa. Ngayon po, ang Panginoon Jesus na po ang hari sa ating buhay. So, bilang mga mananampalataya po, intindihin po natin ano ba yung pagiging nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang hari. Sa mundo ng demokrasya, kahit sa mundo po ng demokrasya, bagamat sabi natin, democratic country tayo. Pero tandaan po natin, kahit na sino pa ang gustong iluklog ng mga tao dito, kapag may nailuklog na pinuno ng bansa ito, may magagawa ba ang sabayan kundi sumunod sa kanya? Susunod pa rin naman lahat, diba? Kahit sino may luklog. And that is the power of our God. Kahit na sabihin natin may gusto tayong hari na iluklog, wala tayong magagawa, susunod pa rin tayo sa nailuklog na ating hari. We are still under His power, under His authority. Na kung ano po yung itinakda niya na kukunin sa takdang panahon, ay gagawin po niya at gagawin. Kung itinakda niya ang lahat sa atin, kaya nga, sa takdang panahon na kukunin ko para sa akin, makikita mo kung sino ay hindi naglilingkod at naglilingkod. Ibig sabihin po, ano man ang itakda ng ating Panginoong Jesus, gagawin po niya at gagawin, and that is, yan po titawag na His sovereignty. The sovereign God. Yan po ang kapangyarihan ng isang hari. Ang buhay po natin, tandaan po natin. Sabi mo nga kanina, yung buhay natin ay isa ng pinakamagandang reward sa atin. Pero, yung kapangyarihan po ng Diyos, kapag sinabi na, wala pong makakatakas sa kanyang itinakda. Lahat po tayo dadaan sa kamatayan pisikal dahil itinakda po yun ng Diyos. Walang sinuman. Kahit sabihin po natin na ang mga tao ngayon na nasa high technology, na kaya nilang, baka maaaring in the future, kaya nilang i-extend yung, halimbawa si Marivic, through technology, gagawin ka siguro nilang itatransfer siguro nila yung isip mo, yung personality mo, pwede lang i-transfer sa ibang katawan, tapos mabubuhay ka ng 200 years to 1,000 years. Pero yung katawan mo ay nagiging robot na. Kasi ito ang technology ng robot ngayon. Pwede pong mangyari yun in the near future. But the point is, nasan na kaya ang kaluluwa mo during that time? Sigurado, yes, pwede nilang i-transfer the character, the mind,
but the soul. Hindi po nila kaya. Kasi, sa kapangyarihan, o sa taas po ng technology niyan, yung AI na tinatawag, kaya po nila na ibalik o gayahin yung karakter ng isang tao. Halimbawa si Michael Jackson, kaya po niya na ilagay sa isang robot o android yung karakter ng isang tao yun. Pero hindi ibig sabihin nun na siya ay buhay pa. Wala na po yung kanyang espiritu doon sa android. Same thing with us. Kaya ang ating pong ang ating pong acknowledgement, ang ating conclusion, we must acknowledge God as our King. Kilalanin natin siya bilang ating hari sa buhay natin. He is the only King na pwede natin pagkatiwalaan, pwede natin tawagan, at nakatungay sa atin, hindi po tayo makakatakas sa Kanya. Dahil po ang Diyos po ang ating hari, kahit na po saan tayo lumagak sa buong mundo, ay may sasaisip natin kung talagang tayo tinatanggap natin siyang hari, hindi tayo gagawa ng mga bagay na taliwas sa kanyang kalooban. Amen? Sige po. Tayo po isama-sama manalangin. Let us thank God. Pasalamatan po natin ang Diyos sa mga salita na kanyang pagpapaalala sa atin, o pagpapaunawa sa atin, na kung sino siya sa buhay ng lahat ng sangkatauhan, na kung sino talaga siya na kinikilala o dapat kilala ng hari, na kung sino siya na nagtatakda ng lahat ng bagay na may kapangyarihan at autoridad. Pasalamatan natin na binigyan niya ang pagkataon ito sa atin upang lubusan pa siyang maintindihan sa mga bagay na pagkataon ito. And humingi po tayo sa kanyang kalakasan na patuloy pa natin maunawaan pa, umaisa buhay pa at magkaroon ng kalakasan na at kasigasigan na sumunod sa Kanya bilang ating hari. Let us all shout the name of Jesus Christ. Let us pray. Jesus, 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 ang maraming Diyos sa takilas lahat. Mamaya po, Ama, nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin na matuloy na ikaw ang Diyos sa takila, ang hari na walang katulad. Salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin ay paunawa, Ama, kung sino kami sa harapan mo. Kami nga, magamat kami mga mga alipin o mga naglilingkod sa iyo, ngunit binigay mo sa amin pagkakataon na pinapagin mga anak mo. Kami ay naglilingkod sa iyo, hindi bilang mga alipin lamang, kundi kami ay nagpapaalipin bilang mga anak mo na handa sumunod sa iyong kalooban. Ama, ikaw ay Diyos na mabuti sa iyo, ikaw ang Diyos na makatwiran, at ang lahat, Ama, ay ng bagay nasa iyong palad. Walang kapahamakan sa iyo. Ang nais mo lamang para sa amin, para sa sumunod sa iyo, ay maging ganap na kasiyasiya ang buhay. Kaya naman, tulungan mo kami na maunawaan, maintindihan ang mga alikalan mo sa aming buhay at mapapaalalahanan kami sa bawat sandali sa araw-araw upang sa ganun patuloy namin kamtin ang naglalakad sa pagsunod sa isalita. At paganoon din, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob at ng inspirasyon, tibay ng isipan, magpatinding at hikain na paglabanan namin kung anong mga sarili namin kagustuhan at mapakinggan namin ang tinig mo upang sa ganun na mamamuhay kami ng lubos sa iyo at kalugod-lugod sa iyo at hindi naman kalugod-lugod para sa iyo at maging ganap din ang buhay namin na nakasiya-siya sa harapan mo. At sa pagsunod namin ito, maranasan namin at maramdaman namin ang pagkilos mo sa buhay namin, ang pagkilos sa katotohanan ito na tunay nga ang kagalakan na nananatili kami sa iyong mga salita, ang kagalakan na namumuhay sa katapatan ng iyong salita, sa iyong mga pangako ay higit na mas mainam kaysa sa anuman sa bagay na ito, sa bagay sa mundo ito, o anuman sa mundo ito. Taglayin naman namin mga kaisipan na tulad ng Panginoong Jesucristo na kung papaano siya nagpakailalim sa iyong otoridad at kapangyarihan, ay ganoon din kami mga matuto na magpailalim sa kanyang otoridad at kapangyarihan. Salamat, Ama. Ito nga po ang aming dalangin sa pinakamataas na pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen.